Mayong buntag, Jinsan! Salamat Lord, nining laing adlaw nga mong gidugang kanamo. Martes nga adlaw karon Nobyembre 23, tuig 2021. Ako si Kabrigada Val Gilaran. Mayong buntag, gugusa, ka-morning hataw mga kabrigada. Ako si Adonis Presilias. Kami ang inyong masaligan paghatod sa pinakadagkong mga balitag informasyon. Gikan alas 5 mga kabrigada hangtod alas 6 sa buntag kita karon. Hatod namo kaninyo ang mga balitang humahataw. Mayong buntag. Mayong buntag dia og sa atong mga kaubanan diri sa brigada. Of course, di nato kalimtan ang atong kanunay nagsunod ini nga programa. Nya pasalamat as kay tasan kabrigadang Val. Bagong adlaw, bagong kinabuhi kay nguban di nato matag-an ang panahon. So ato ginang pasalamatan sa kanunay. Nya sa atong mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan, happy birthday, mga anibersaryo, espesyal nga mga kasaulogan. Mayong pagsaulog kaninyong tanan. Okay. Gawas sa nason naman po yung mananaw dahil Dagan, gawas sa sa atong nason. live streaming no? Sa Facebook. Kaigsunan nga nas gawas sa nason. Amping mo dia. Amping. Mayong adlaw ninyo diha, mayong gabi ug mayong buntag kaninyong tanan. Tibuok kalibutan mga kabrigada. Samtang nini sayo sa buntag siguraduho nato nga makainom kita sa atong Maxan coffee ug makainom kita sa atong Maxan capsule. Lakip na ang pagtatak sa Nigari. Samtang aniana mga kabrigada ang mga hataw balita karong buntaga. Presidente Rodrigo Duterte ni duaw sa mga kumplito nga development project sama sa Jensan Airport. Samtang nga Senator o President Aspirant Bungo naghatag og dugang pundo sa Malasakit Center o nitabang sab sa mga solo parents kauban ang DSWD. Nahitabo nga magindana masakir 12 years na o 12 ka tuig na ang nilabay. Karong adlaw pipila ka nahibiling pamilya sa mga biktima ng inahanglan og tabang. Good news, no? Rollback sa presyo sa petrolyo ipatuman karong adlaw. Bisita sa dakbayan sa Jensan ang Presidente o Vice President Aspirant Rodrigo Duterte kagahapon. Gi-inspeksyon sa Presidente kauban si Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ang uban nga kauban ini sa iyang administrasyon. Ang Jensan City Airport sa isay ni Duterte, posibleng adunay international flight nga nasa Jensan City Airport human ni offer ang Philippine Airlines o Jensan Kuala Lumpur nga flight. Nahinumduman o kainunuman nga kaniadtong September lang giinagurahan ang gihimong rehabilitasyon o ekspansyon sa passenger terminal building o uban pang pag-upgrade sa maong airport. Sa pagpalapad sa passenger terminal building sa General Santos Airport, may hinungdan nga maka-akomodar na o pasahero hangtod sa 2 ka milyon kada tuig nga kanhi ana lamang sa 800,000 ka pasahero kada tuig. Brigada nga balita, no? Brigada Adonis, no? Gibisita gyud ni Presidente Digong ang atong syudad nya gitanaw kung kumusta ang proyekto para sa mga generals, no? Ako wala pa ko makadtor sa bag-o nga kuan excited ko mo adto ani. Pero ako gikatingad ani Brigada Adonis kay kaniadto international airport ni. Pero karon ang nakabutang dito nakita nako dito sa ato ang screen ano na lang kanang General Santos City Airport. No? So dili na siya international. Dili na. Pero ingon si Presidente Duterte nga posible nga dunay international flights nga pag-ihatag diri sama sa Kuala Lumpur Jinsan flight. Nindot na. Oo. Kay mas maayo man gid nga natay flight gikan sa gawas sa nasod kay usa man gud pud nga mag-abri sa makapataas sa ekonomiya, makapa-boost sa ekonomiya ka Brigadang Val kay una kung adunay ato mga kaigsunan gawas sa nasod, moari diri bitbit ang ilang kwarta. Munaog sa Pilipina, munaog sa Jinsan, sakay sa mga taxi, pagawas sa ilang kwarta, bayad sa mga hotels, suroy diri sa Jinsan. So ang ilang kwarta mabilin diri sa General Santos City. Dako nagtabang. Sa diha mabilin ang ilang kwarta, ang ato ekonomiya sa Jinsan magtuyok na ay daghang mahimo ang General Santos o labaw sa tanan, daghang trabaho o daghang makwarta ang ato mga general. Mao gyapon ang giwitik nga kanang mensahe ni Presidente Digong, no? Nga kanunay niyang gipasaring, no, nga dunay kandidato sa presidente
nga naggamit kuno og cocaine kinsa ka kini nga kandidato ba kay igsuonan? Si Kwan libre na, si Pisot, no? Si Ping Lacson o si Soto. libre na. Ano na sila? Naman sila, nagpa-random drug test. check. Drug test. So, negative sila. Mhm. So, kinsag yung kahaan nila. Daghan man ni sila, si Manny Pacquiao, si Bungo, silang Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, si Vice President Robredo. Lini Robredo. Mao man ni. Ato ding former spokesperson, nakita nako nga midagan po na yung pagka-presidente, si Abilia. Di ba kaha si Rastaman? Kada mga atong ning mailhan ra gini nato kay mga pasaring man ni wa maningan nga gi butyag ni Presidente Digong. Bibo ni kung mahinganlan. Bibo ni. Dapat hinganlan yun niya. Kaya para na musamot o kabibo. Cocaine pag yun. Samtang niduaw balik sa dakbayan si Senator o President Aspirant Bungo. Bibisita kini sa Malasakit Center nga anaa sa Dr. George Royca Hospital og personal nga gihatod ang dugang 5 ka milyon ka pesos. Dako sad ang nahatag nga tabang ngadto sa katawhan ang Malasakit Center, ilabi na sa mga walay ikabayad sa pagpa-ospital. Sa karon sobra gatos ka mga pasyente ang natabangan sa Malasakit Center sa Jensen. Gawa sa dugang nga pundo, naghatag usab kini og 15 ka buok nga bike, 15 nga mga computer tablet og para sa mga estudyante. Tag 15 usab ka buok ka sapatos alang sa mga babae ug lalaki og mga face mask, vitamins alang sa mga katawhan. Kauban sab sa senador silang Filipa Salvador, Robin Padilla, Attorney Salvador Padilo, personal nga giimbitar usab ni Senador Bungo, si Idol Brigada Elmer Katulpos sa maong aktibidad. Samtang naghatag sab og ginabang sa mga solo parents, mga benepisyo sa DSWD sa ilang programa nga assistance to individuals in crisis situation. Karon as a senator, naapod tay na-download na tong April 24, August 18 o October 21 ug karong adlaw atong dugangan og another 5 million nga i-download po diri sa inyong ospital. Basta Pilipino ka, poor and indigent patient, qualified ka sa Malasakit. Dula lang ninyo ang Malasakit Center para na sa Pilipino. Kung di mo tabangan, kasabi ninyo, ingna, hoy, Pilipino ko. Ako ng katungod. Inyo gina. Gusto ko kayo kong pasalamat niya kay murag itagaan ko niya og chance nga makalakaw balik sa serbisyo sa Malasakit. Magduha ka tuig tunga na ko diri nga naka-benefits sa ilang proyekto. So thank you kayo Mr. Kuya Bungo and to our President Duterte, partner sila sa Malasakit. Thank you po. Dusi katuig human, mga kabrigada, ang giilang world's worst single-day murder sa media workers. Padayon gihapon ang pagpangita sa hustisya sa mga pamilya sa mga biktima sa Maguindanao Massacre. Tungod aduna pay kapin 70 ka mga individual ang wala pa madakpan sa otoridad. Og sa usa ka press conference, nagpagawas usab og sentimiento ang mga kapanay sa mga namatay. Kadaghanan sa ilaha adunay gibati nga mga sakit, usan ini ang Rose 12 anyos nga si Princess Caniban nga nagakinahanglan og medikasyon. Kasinati usab og kalisod si Mary Grace Morales human nga nawala ang iyahang bana. Matud pa dunay nahatag nga hinabang ang pipila ka mga organisasyon. Sa karon, nagpaabot gihapon sila sa ubang saad sa gobyerno alang kanila nga nakawalaan o nawalaan og kabanay. Nagpatatae ko po ako dito sa Jensen. Si mama po ang nag-aalaga sa akin at nagpapa-injection po ako ng every 21 days. At si mama din na nag-ano sa akin ng mga gamot ko. Na yung mga gamot ko na lahat-lahat binibigay niya sa akin at tinutulungan niya ako para maano niya lang ako, mabuhay niya lang ako. Tungod ni ini, nahimo kining emosyonal. At sana si Papa na lang, hindi na lang sana siya namatay. Para siya na lang buhay sa akin at siya na lang
bibigay ng mga gusto ko. Nagpapasalamat kami sa mga ganitong okasyon kasi ito yung mga panahon nagkikita-kita kami yung mga families na nasa malayo, nagkakumustahan at maipakita rin namin na kami ay buo at patuloy na lumalaban dahil yung hustisyang aming hinahangad ay hindi pa rin totally namin nakakamtan. Hinahanapan namin ng hustisya yung 58 victims na ang patuan mga saker, kaya hanggang ngayon, andito kami patuloy na lumalaban. Dugang sa detalye ni mga kabrigada makauban nato karon live sa telepono gikan sa National Union of Journalists in the Philippines o NUJP. Kat Cortez, good morning. Welcome sa Morning Hataw. Yes, good morning sa tanan mga kabrigada and sa tanan po na mga taga-General Santos. Daghang salamat kayo, Ma'am Kat Cortez, nining sa buntag imong gihantag kanamo nga panahon. Unsa na ba karon ang sitwasyon labi na sa mga tabang nga nahatag no gikan sa NUJP sa mga nabilin nga pamilya o kini mga nabiktima sa Maguindanao Massacre? Kumusta, ma'am? Well, when it comes to campaign, no, as help, NUJP was always there. Of course, with partnership pa sa iba pang mga kanang media organizations, no. Recently, katong Sabado, we partnered the campaign with Freedom for Media, Freedom for All Coalition. Samahan or siya ka grupo no ng mga media organizations like NUJP, PCIJ, PTI, Minda News, to support the families of the victim when it comes to campaign. But of course, when it comes to finance, kabrigada, the recent one, of course, is yung bago lang na human nga kining scholarship program para sa mga anak no sa kaning mga nabilin sa mga biktima. Sad to say, kailangan na namo humanon ang program ng scholarship even though naapay mga bata nga kanang up to now nag-eskwela pa because na hurot na tong allotted fund, no? But we are trying our best pa man to ask pa for donation. Kaya nung Sabado, even though it's pandemic pa and walay enough fund ang FMSA and NUJP, nakapag-gather ta sa pamilya no para magtipon-tipon sa paghinumdom sa kaning November 23 na massacre. We commemorated in advance para today, November 23 ay tawag nito na sila'y panahon para po sa ilahang pagduaw sa ilahang mga minatay solemnly, no? Without any interviews, without any program, mas sila as a family. So honestly speaking, no, as per NUJP is concerned, since nahurot na ganitong allotted fund for them, lisod yun no para sa amuan na tubagon ang kining panginahanglan financially sa mga families na nabilin with our consultation to them gani after sa katong Saturday na commemoration program. We learned na kanang daghan gyud kaayo ang nanginahanglan og medical assistance because it's pandemic, walay trabaho, walay klarong income. Actually, dili lang si Princess Caniban ang nanginahanglan because she has rheumatic heart disease, ano. Ang iyahang monthly na panginahanglan nasa 8,000. I think naapoy mga uban na kinahanglan o tambal para sa diabetes, sa high blood, naapoy nanginahanglan para sa kaning tungod kay na stroke. So ingon ana ka dako pang ilang panginahanglan aside from kining of course daily expenses sa food, no, sa mga bills na lisod gyud karon ug gipa-worse pa because of the pandemic. Pero Ma'am Kat, kung katong promisa sa gobyerno o katong mga promisa pod sa mga gikan sa mga organisasyon nga uban nga nagmutabang o gusto mutabang, kung kato nahatag lang unta dili ta magkaroon ng problema karon.
well, I cannot say that, no, but I would borrow the statement of Miss Grace Morales na during the time na bago pa ang massacre, no, kumbaga ang pinaka number one manggod nga naghatag sa ilaha og promises is the government, no. Katuingon siya nga gipabuhat pa sila og kaning mga business proposals, no, kumbaga naggipa-attend pa sila og kaning mga seminars how to have an income, pero wala man ito nahitabo. May mga assistances, and also katong mga nanagan sa mga politiko nga nanagan, no, last time ay nag-promise sa ilaha, but then again walay ni abot, no, wala sila nakuha. In fact, daghan sa mga politiko that time kay gigamit ang ilahang pangalan, no, as mga victims to campaign, to gather kaning vote sa public. So after that nga nakalingkod na, wala na nahatag sa ilaha. So kami naman sa NJP as an organization assisting them since nahitabo ang massacre, ang amo aramang gyud nga mahatag sa ilaha is katong amo ang walay paglubad nga suporta, no, and pag-facilitate. So we are also trying na magsulat sa mga katong nag-promise sa ilaha, lalo na sa mga organizations nga among kaila nga somehow basig mahatag di ay sa ilaha ang katong gi-promise. Pero as of this time, wala nagyon nahatag sa kaning mga pamilya sa pagkakaroon. Ma'am, may good morning diha, Ma'am Kat, no, si Adonia, Kabrigada Adonis ni. Dili tiaw ang sumala sa imong gihisgutan, ma'am, dili tiaw ang kasinatian sa mga biktima gawas nga nawadaan sila sa mga mahal nila sa kinabuhi, may mga saad gawa matuman, doon na hangtod karon matud pa nimo gigamit ang mga biktima ilang pangalan sa paglikong og aron makakuhag pundo, gigamit sa mga politiko. Naapagid, ma'am, kining 12 ka tuig nga nilabay, kining brutal nga pagpatay sa mga media men, no? Kumusta man kung ato tan-awon ang hustisya, na serve ba ang hustisya sa matag pamilya nga gibiyaan sa gipang patay? Yeah, that's a good question, Brigadier Adonis, no. Actually, last December 2019, naglabas ang korte ng desisyon, no, and somehow we are glad na ay decision to, of course, meron siyang verdict na to kanang na ay mga uban nga na guilty sa kaso. But then again, kung ang ato ang basihan ang kaning hintang sa kaso as per the update of our lawyer, no, si Attorney Nena Santos, she said na out of 80 na mga suspects, 5 lang, since 2019 ito, 5 lang ang kanang nahuli pa sa mga otoridad. Upat katong 2020 o isa this year. And also, yung family, no, nag-file po ng case sa kaning of course for reconsideration sa katong nigawas nga desisyon sa korte, no, specifically katong pagbayad damyos sa mga pamilya, gusto nila nga baliktadon ang kaso or ang desisyon, no. At the same time, there are also suspects na nahimong accessory sa crime ang nag-file din ng motion for reconsideration to also baliktadon sa Court of Appeals ang desisyon karon sa korte noong December 2019. So ibig sabihin, although there is a decision, no, na nigawas na sa korte last 2019, it does not mean na doon na yung hustisya because number one, doon na pa yung effort hindi lamang ang ampatuan families, but at the same time, those nga nahimong accessory sa crime para magbaliktadon ang kaso. Kasi dili lang man sa Court of Appeal sila nag-file ng tawag na to, ng apela, no? Even sa Office of the President, doon na sila letters asking the President to overturn ang kaning desisyon sa korte para mapawalang sala and also
makalaya na sila. At the same time, ang daming at large, no? Daghan pa kaayo ang wala na dakpan nga naalang sa palibot, no? Nagalakaw freely. At actually, ay worry gani ang families, no? Especially ang mga children ng mga victims na kaning inani nga situation, dili lang unta mahitabo pero nag-worry sila nga basig balikan sila because of course daghan pod ang nakalaya based on the decision sa court nung 2019. So ibig sabihin pwedeng balikan sila sa mga suspects, no? Iharas sila or na as some kind of a threat. Number two, kami sa inyo JP, we also support the families stand on the case, no? Kaning ingon sila nga dapat 58 ang gina-consider sa court because during the decision ng 2019 wala sa desisyon sa korte or wala giila sa korte nga usa pod ka biktima si Reynaldo Momay as the 58th body or the 58th victim ng Ampatuan Massacre. So magpadayon gihapon ang katong pag-push o kanang pag-campaign nato nga dapat i-appeal si Momay because even though wala nakita ang iyahang body dito, wala tay makita nga laing rason para mamatay or mawala si Reynaldo Momay kundi ang katong nahitabo nga massacre. And of course, number 3, ingon sa family, no, which we are also supporting na hindi ilang ito paglabas ng guilty verdict. It's also pagbayad damios, no? Because within 12 years, complete pa ang ilahang mga mahal sa kinabuhi. Dili sila maglisod somehow, but because nangawala ang ilang mahal sa kinabuhi, which are kining mga breadwinners, mo ni karon ang kahintang sa mga victims, no? Bisag asa na lang mangayo og tabang, bisag asa na lang mag-solicit or magpatabang para sa ilahang medical support, sa ilahang scholarship, no? And also, nanginahanglan sila og public apology, no? Kay dili sayon ang ilahang gibati, ang ilahang experience. So, yeah, that's kung sa inyo JP na because we are assisting them and we see it as of course a media concern. Pareho may no sa justice na ug ang inyo JP nagasulti nga partial justice lang ang nahitabo. Yes, dunay mga na napatawan o desisyon sa korte na guilty, but at the same time dili gihapon ta dapat maundang sa kaning ato ang campaign because doon na pa'y mga ginabuhat nga effort ang kaning mga suspects to overturn the decision o negative na para sa mga victims sa media community gihapon. Okay. Daghang kayong salamat, Ma'am Kath Cortez, ang atong Vice Chairperson sa National Union of Journalists in the Philippines. Salamat sa iyong panahon, Ma'am. Samtang human sa gipatuman nga rollback ning nilabay nga semana usa na usab ka rollback ang gipatuman sa produkto nga petrolyo sugod karong adlaw. Anaa sa 85 sentabo ngadto sa piso o 10 sentabo ang posible nga pag-us-us sa presyo sa gasolina. Sa diesel anaa usab sa piso og 20 sentabo ngadto sa piso og 40 sentabo ang pag-usos sa matag litro sa diesel. Samtang sa kerosene, piso og 40 sentabo ngadto sa piso og 40 sentabo ang matag litro nga giubos. Anaa sa 55 pesos og 54 sentabo ngadto sa 56 pesos og 58 sentabo ang pag-usos sa kada litro sa gasolina. Mao kini ang ikatulo nga rollback nga gipatuman sugod ning Nobyembre 8 kini human ang siyam ka semana nga oil hike nga gipatuman o gipatigayon. Gibutyag sa mga eksperto nga ang gitumang oil hike tungod kini sa paglihok sa presyo niini sa world market.
Dugang pa sa itong mga balita, mga kabrigada, kini hatod ka nato sa Magzan Coffee o Magzan Capsule. Giaprubahan na ang pagtusok o booster shots sa mga senior citizens o mga immunocompromised. Nagpahibalo ang Department of Health o DOH nga pwede nang makakuha og booster shots ang mga anaa sa A2 o A3 priority groups bisan pag nagkalahi-lahi ang unang giturok nini nga mga bakuna. Ang A2 o A2 group sama sa senior citizens o katong adunay comorbidities, apil kini sila sa A3 category. Matod pa sa DOH ang pag-implementa sa paghatag og booster doses kay aduna phases nga ginatawag. Apan gina-prioritize sa DOH ang mga anaa sa A3 priority group nga immunocompromised para sa ilang first phase rollout. Kini sila matod pa ang adunay immunodeficiency state, people living with HIV, active cancer, malignancy, transplant patients, patients under immunosuppressive treatments. Ang phase 1 mo cover adtong A2 o A3 immunocompromised individuals. Ang phase 2 kay ang nahabilin nasa A3 nga population. Ang Pahimangno naman sa DOH nga ang booster doses kay dili pa available sa general public. Apan ang gobyerno nag-umpisa nag-roll out sa booster shots sa healthcare workers kaniadtong simana. Atol sa data hangtod November 19, apan ang Pilipinas nakahatag na og 73,917,573 ka COVID-19 vaccine doses og 32,993,83 ka mga individual nga adunay fully vaccinated na. Alas 5:26 na ang takna sa atong pagpanaguban samtang mukabat na sa 56,541 ang ihap sa kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19 gikan sa gipagawas sa COVID-19 na tracker. Sa Department of Health Center for Health Development Soc-Sargent Region, diin 53,838 ang naka-recover. O 7 ang nadugang bag-ong kaso sa COVID-19 na related death sa rehiyon. Duha gikan sa Pulumulok South Cotabato o sa gikan sa Banisilan, Magpet Cotabato o usa-usab sa Surala, Tibuli South Cotabato o usa sa Coronadal City. Pinakatiguang ang 72 anyos nga babay o pinakabata ang 1-year-old nga lalaki. Mga kabrigada, mubalik pa ang Hataw Balita. Balik ta mga kabrigada sa itong dugang nga paghatod sa mga impormasyon, Brigada Adonis, no? Ang higala na ko. May kurot ko. Dahil sa paghatod din mga impormasyon. Pero atong ipahibalo dahil sa tanang mga kahigalaan o ang atong amigo nako si Reverend Sir Chris Fernandez ang nag-una na nato dito sa laing kalibutan. No? O siya ni pahulay na unya. Ingon ra ba siya ang misis gabi samtang nag-istorya nako. Kaya nagsigid ining sunod sa atong mga programa diri sa Brigada TV, no? Brigada TV. Bisi sayo sa buntag nagtanaw na siya nato. Akong pahusubo pastor sa ilang pamilya. Sa tanang pamilya sa Fernandez, no? Gatong ipahibalo sa wa pa nahibalo nga ang atong higala usa sa punuan pastor sa Assembly of God sa tibuok Pilipinas, si Reverend Chris Fernandez niuna na nato ngadto sa laing puloyanan. Okay? Parenta mga kabrigada, nagpositibo sa drug test ang upat ka mga piniriso sa South Cotabato Provincial Rehabilitation and Detention Center kun ECPRDC. Sa milamayng adlaw, 49 ka mga inmates ang gipailawom sa random drug test. Gikumpirma kini ni OIC Warden Lori Celeste o saysay nini ang upat ka mga piniriso nga nagpositibo. Pareho nga adunay mga kasong murder. Sa karon anaa sila sa safekeeping cell. Kay namduman dunay illegal nga droga nga na-recover nga giit sa sulod sa provincial jail apan nabisto kini sa mga otoridad. Hangtod karon giimbestigahan pa kung kinsa gayod ang nagpaluyo sa pagpangitsa og illegal nga droga sulod sa maong prisuhan.
Para sa ubang detalye, makauban ato karon live sa telepono ka Brigada Jade Gapi. I-brigada mo! Mayong buntag ka Brigadang Val, ka Brigadang Adonis, no? So, sakto ka na ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis nga nagpositibo ang upat ka mga preso sa di pa ilawom nga random drug testing sulod sa South Cotabato Rehabilitation Detention Center kung ECRDC. So, diya ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis, ang pagpailawom is sandig sa impormasyon nga nakuha mismo sa ato ang mga otoridad diri sa ECRDC nga naasino pa nga nagagamit og illegal nga droga sa isa ka selda. So ang isa ka selda ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis na ang sulod sa 49 nga mga preso. So sa diha di pa ilawom sa gilayon sa random drug testing ang mga preso kung asa ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis di ka kurat ni OIC Jail Warden Laura Celeste nga lumad, lunsay mga ang upat nga nagpositibo, mga lumad, tribo na tong mga lumad, kung asa ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis, di ka kurat kini kay sang kaniad ka Brigadang Val, ka Brigadang Adonis, wa pa jud sila na sinatian nga lumad ang nagpositibo sa random drug testing kay dati puro Kristiyanos o mga tribo nga Kristiyanos o Muslim ang magpositibo sa mismo man sa random drug testing nga ginapahigayon apang karon lumad ang positibo. So sila gipailawom dahil sila sa safety keeping cell atong mga apat ka mga nagpositibo sa random drug testing gipaun sila ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis aron na hatagan sila og kaigo kung mga kinahanglanan nila mga balaan kay ingon niya ni Sir Celeste nga basig hatagan ni sila og illegal nga drugs mismo man sa ilang mga kauplanan kay wa ni sila kay balo kay madumduman na to ka Brigadang Val og nahibaluan na to nga ang mga kaso aning gipangatubang aning upat nga mga nagpositibo sa drug test gipahigayon diri sa sulod sa provincial jail kasong murder o kung pagpatay ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis, wala dyan sila nagkalamgitan sa illegal nga droga. So diri pa, ginapaimbestigaran pa karon sa pamunuan mismo sa ECRDC kung sa babae, pamalaka diri sa mga ibang perso kay duman na to, last 2 week may ara kitang girespondihan na mismo dani susulod sa ECRDC nga nakakuha og upat ka illegal nga droga, upat ka sako, upat ka sachet mismo din susulod nga nagakantidad og 136,000 ang kantidad atong illegal nga drugs. So karon padayon pang investigasyon nga ginabuhat mismo sa ECRDC kag gipahugot na pod ang hinahimong seguridad sulod sa ECRDC o gawas sa ECRDC, ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis. Ato pa, ka Brigadang J, ana sila ni buyok sa sud sa presuhan niya. 49 man ka mga tao ang usa ka silda. Unsaon man nila diha? Lantaran? Ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis, kung duduman na to ang sitwasyon din sa ECRDC, karon atay 1 5 kapin nga mga preso susulod sa ECRDC. Kung nasa, dati pa na sa Brigadang Val o ka Brigadang Adonis, nang gutok sila sa ilang tag sa kaselda, ang pang wala may nabuhat kay wala man tay dili man kayo amo ning ginay mo ron nga construction diri sa ECRDC nga ginapadako pang espasyo sa sulod ka Brigadang Val ka Brigadang Adonis. Morning sa isa ka selda 49 DJ da ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis. So dili on po siya gamay nga selda ka Brigadang Val kay dako man jud kayo siya kay every time gani nga magpahigayon og Greyhound ginapagawas niya sa dako kay selda ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis. Brigada Jade, ang atong pangutanan diri sa atong mga otoridad labi na diya sa atong prisuhan. Masulbad bagyo ka na nilang problema diha o hangtod na lang gyud sa walay katapusan nga dili masulbad ang problema sa droga diha? So far, ka Brigadang Val, ka Brigadang Adonis, ato po nang gipangutanan sa iya sa last itong naanapoy bagong paglabay o illegal nga droga. So doon sa iya, gipasiguro mo ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis, na napoy ginabuhat ang pamunuan sa
ECRDC kay kung madumduman gud nato kabrigadang Val kabrigadang Adonis last mga last award din nato dani sa jail kuwang manggod ang CCTV danhin kulang ang mga ibang mga gamitan nila para ma-secure jud ang hugot nga seguridad apang karon di pa siguro sa pamunuan sa ECRDC nga magdugang sila og mga guard post kani ang mga bag-o nilang mga himuong seguridad dugang mabutangan nila CCTV ang mga concerned areas kung asa ginalabayan mismo og mga illegal drugs unya ang gawas na security mas pa kusgon pud nila ka brigadang Val kay kung last week gilagas ra pud nila gigukod ra pud nila tong naglabay og drugs pero wa jud nila nasaktan ka brigadang Val ug ka brigadang Adonis pero dani mo pud gi pasiguro Sir Celeste ato apong sandigan ang pagpasiguro aron pod nga makibaluan naton aron pod nga napud tay makuha ang impormasyon kay dumduman ito, ginasuportahan po niya sa provincial government dan sa South Cotabato ang mga programa nila nga pagayon o gilayon nga drug testing dito sa mga preso o dugang nga mga seguridad, mga equipment aron pod nga matagan o insakto nga mga seguridad ang atong preso o mismo man ang ato ang mga ila pong mga kauban dito sa sulod sa provincial jail. Okay. Daghang salamat kayo ka Brigada Jade Gapi sa Brigada News FM Coronadal. Okay, ka Brigadang Val, ka Brigadang Agnes, ka natong madulong nga update di kanda ni sa Brigada News FM Coronadal, Jade Sibanes Gapi, Brigada News. So, ito problema itong priso kay priso ng dadaan din naman ito madakpan mga kaigsonan. Samtang, duha sa maran o gana sa usa ka gatos sa 100,000 pesos ang adamyo sa nasunog nga balay sa barangay Katanggawan, Jensan, niadtong Domingo sa udto. Matod sa biktima nga si Danilo Maurelio, nadamay usab sa sunog ang sakyanan niini base sa Bureau of Fire Protection. Nagasugod ang sunog sa ikaduhang andana sa ilang balay ang kalayo. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection kon BFP Jensen, short circuit ang hinungdan sa maong sunog. Samtang doon na kunoy gilakaw si Maurelio niadtong pagkahitabo sa sunog og nabilin sa ilahang balay, maulang ang iyang asawa nga si Merlin Maurelio 59 anyos. Nakaangkon kini og samad og sa nagkadaiyang parte sa lawas tungod sa wala dayon kini makanaog sa ikaduhang andana tungod kay paralisado kini. Samtang nakaangkon og first degree burn si Jovena Maurelio nga maoy nag-alalay sa iyang inahan pagawa sa ilang panimalay. Loyo sa panghitabo, dako gyapon ang pasalamat ni Tatay Danilo tungod kay luwas ang iyang pamilya. Oto, nitawag ang akong pag-umangkon si Michelle. Mga launa G siguro to o 15 nitawag siya nga nasunog daw ang akong balay diri sa Katanggawan. Abin ako joke lang to. Utong inako ayaw pag joke ana Silva niya dili tinuod ni sa call nasunog yung balay. Umutong nakuan ko ako gibili na ako akong kuan akong mga kauban mga senior ito. Ang unang kuan sa akong anak gi-rescue gid niya iyang mama. Mutong di niya makaya kami jud ako man. Mutong naguyod jud niya, giguyod niya. Kay sa ilang agyanan diha man ang kuan ang kayo. Mutong wata force gid niya giguyod panaog yun nga na mga abrasions ang akong misis diri. Hasta ang akong anak na first degree burn diri sa kuan. Ang balita mga kabrigada sa Coronadal City, wala pa mahuman ang tuig, ananay 35 ka insidente sa sunog ang ilang natala. Base kini sa pinakaulahing datos sa Bureau of Fire Protection kon BFP Coronadal City. Sigon kang Fire Officer 3 Ricky Villacura, lakip sa 35 ka mga insidente sa sunog ang grass fire, vehicular fire, sunog sa mga poste, sunog sa mga panimalay o establishmento. Sa ilang investigasyon, kasagaran sa mga nahitabo nga mga sunog, hinungdan ang electrical faulty wiring kung short circuit o mga batang nagadula o kalayo. Kalabot nini, nagpahinumdom ang mga opisyal nga sigurohong i-check gayod ang mga gamit sa panimalay o sa mulakaw o dili tugutan ang mga bata nga mudula o mga butang nga pwedeng mamahimong hinungdan sa sunog.
Kahinumdumang niyadtong Biyernes, duha ka insidente sa sunog ang nahitabo sa Coronadal City kung asa usa ka balay ang nasunog sa Purok Pagkakaisa, Barangay Magsaysay. Ana sa 40,000 pesos ang damyos nini. Nasunog usab ang storage room sa Coronadal National Comprehensive High School kung asa mikabat sa 200,000 ang damyos. Samtang dayon na gyud ang mga assembly o pagtapok-tapok human giluwagan ang COVID-19 restrictions dinhi sa Dakbayan, nagtapok ang pipila ka mga teachers para sa Early Childhood Care and Development General Santos Assembly. Tumong kini sa pagpahigayon sa suportas nga gihatag sa organisasyon sa pagresponde nila sa panahon sa pandemya. O gabusa sila nakadawat og gift nga tag 2,500 pesos matag usa gikan sa lokal nga panggamhanan ning Dakbayan. Nangayo sa og pasensya ang alkalde sa mga delay nga dili malikayan tungod kay naka-priority sa COVID-19 ang mga resources, ilabi na ang pinansyal. Mga kabrigada, mubalik pa ang Hataw Balita! Mga kabrigada, kumplituha gyud ang imong adlaw nining sa buntag pinagi sa pag-inom og Macsan Coffee. Apil na mga kabrigada ang atong Macsan Capsule ug ang atong Nigari. Aron nga magbalipayon ka, magbaligo na imong lawas sa imong trabaho karong adlaw, kumplituha ka na ug ayaw gayong sipyata. Macsan Coffee. Mga kabrigada, daghang salamat kaninyong tanan ug mao kani ang naglangkob sa atong mga balita sa atong Hataw Balita nining adlaw Martes. Nancy Gumapa, pag Macsan Coffee, Kalimti o Tisoy Suarez. At lagi, ang uban pang mga balita sa frontline, alas 7:30 sa buntag, sundan sa enkwentro, o alas 5:30 sa hapon, Ronda Brigada. Kini si Kabrigada Val Gilaran. O kini usab si Adonis Betco Presilias, maingon, Generals, be proud of Jensan again. Barug Jensan! O garon makumpleto na gyud mga kabrigada ang atong kalipayon o ang atong pagkumpati sa dugang pa mga balita. Ani na karon ang atong mga haraw morning hataw barkada, kabrigada Gil Bartolaba o kabrigada Justin Manansala, may buntag ninyo diha. May buntag sa kahataw na morning sa inyo, kabrigada Val ug kabrigada Adonis. Busy kayo ang Jensan kagahapon, no? Kay ni Dupan niabot diri si Pangulong Rodrigo Duterte unsa inyong take ato mga kabrigada na giadtuan gyud mismo ni PRD o PRRD ang Jensan. Sa di malipay ana, no? Ya, kon gyud ang nindot ato katong paghatag ni Senador Bongo og 5 million. Wow. Diha sa Dr. Royeka Hospital. Dako kay na daghan na kay nagmatabang. Katong mga tablet ug uban pang ipanghatag. Pinaagi to sa Malasakit. Malasakit. Malasakit Center ni Senator Bongo. Daghang salamat sa inyo, kabrigada Val o kabrigada Adonis. Mga kabrigada, oras nato mag alas 6 na sa buntag. Dira lang mo kay mubalik pa ang Morning Hataw. Bago na, tara na, salubungin ang isang umaga na may galak at saya. Sama-sama sa bawat pagbangon sa araw-araw, kasama ang morning hataw. Tara na, kabrigada, bago na, kabrigada, galaw sa bawat umaga. Kwentuhan, tawanan, balikan, lutuan at pasyalan. Lahat ng yan, sama-sama nating gawin sa Morning Hataw! Bago na, tara na,
Salubungin ang isang umaga na may galak at saya. Sama-sama sa bawat pagbangon sa araw-araw, kasama ang morning hataw. Tara na! Kabrigada! Bangon na! Kabrigada! Galaw sa bawat umaga. Kwentuhan, tawanan, balitaan, luktuhan at pasyalan. Lahat ng yan sama-sama nating gawin sa Morning Hataw! Morning Hataw na! Alas 6 na! Tara na, kabrigada! Sugdan nato ang adlaw sa Morning Hataw! Bangon, bangon! Be proud of Jensen again. Isa kahataw na morning mga kabrigada. Karoon ay Martes, November 23, 2021. Ako si Justine Manansala, Lunes at Biyernes, makihataw na. Tuesday na mga kabrigada, sabay ninyo sa usa ka lingaw nga buntag karong adlaw. Kami muhatag pa kaninyo og mga hataw na balita ug mahisgutang kasadya. Ako si Dil Pilapil Bartolaba, Barog Jensen. Sugdan nato ang atuang Tuesday morning nga dunay puso at galing. Good morning! Good morning mga kabrigada, galing at puso ngayong araw ng Tuesday. Ang pairali natin sa mga gagawin natin, di ba? Kailangan natin ng excellence at heart in everything we do. Maong, go! Maong magmaksan coffee ta karong morning mga kabrigada para magawas dyan ito ang mga tinaguang skills and knowledge. Di ba? Kaya mapukaw man ito mga natutulog na kaluluwa. Dili maputi kayo. Oo, hindi. Ano ba, God? Duha good me? Why God? Tiga tayo tao, di ba? Uy, ngayong araw, tayo nakaway tayo deal because today is the 12th anniversary ng Maguindanao Massacre na nangyari noong 2009 at hanggang ngayon, syempre, sigaw pa rin ng pamilya ang, do meron ng, di ba, verdict? Pero daghan gyapon dili satisfied. Hindi pa na-serve talaga fully. Oo. Imagine before, gi-compute daw na kay pila to. Basta it will take 500 years daw kung gamiton lang ang sistema o justice system diri sa ato ang nasod. Ana daw kadugay bago gyud makuha ang kanabang justice na ginatawag para sa mga biktima sa massacre nga nahitabo. Lisod kaayo to isipon paano to nakayanan sa mga naa sa likod sa massacre na to, no? Paano na kaya nila atimanin? Oo. Og syempre sa pamilya sa mga biktima, kung maka-experience manggod ka og death, dili siya nimo gyud madawat ba. Masanay na lang ka na wala na tong tao. Pero dili, kahit anong klase ng death. Yes, minsan labaw na kung atong klase nga death ug naa pa daw na isa ka storya dira hantod karon, di gihapon makit-an. Isa nawawala pa din. Nawawala gihapon. So di nila makuha ang benepisyo, di nila makuha ang justice kasi wala daw didto ang lawa. So mga anang storya unta ihatag na lang sa pamilya, no? Nakabalo sila. Actually, kahapon sa usa ka interview murag sa National Press Conference na hindi NSPC ito. Basta para siyang mga parang mga grupo ng mga journalists na meron daw mga agencies ng gobyerno na nangako og mga benefits na tabang sa mga pamilya pero wala nahatag. Luoy kay sila. Og napoy sila katong grupo nagapaskwela sila og mga estudyanteng college na karon. Bata pa tong una, college na karon pero ginatabangan gihapon nila. Luoy kaayo atong mga kabrigada. Og syempre kani naging international news manggod kay syempre pila ka 2009 journalist. the year before tayo pumasok din, di ba? Oo. Imagine ana kadagang journalist na biktima. So naging issue siya sa tanang journal sa tibuok kalibutan og na hotspot pa na red flag pa ang Pilipinas ato nga dangerous daw na lugar ang Pilipinas para sa mga journalists. O hantod karon daghan gihapon tag mga kabaro sa ato ang profesyon nga ginapaglaban gyud gihapon ang press freedom, ginapaglaban ang karapatan sa mga journal diri sa Pilipinas. So isa na mga kabrigada sa dapat nato dili gyud makalimtan o dapat ma-remind kung unsa ka importante ang freedom of speech, kung unsa ka importante
importante pod ang trabaho sa mga journal diri sa NUJP pala yun, National Union of Journalists of the Philippines. Ayun. NSPC. Ang National, may letter C kasi yun, yung kahapon. Press Conference. Oy mga kabrigada, kagahapon pod niabot diri sa Jensan si Pangulong Rodrigo Duterte, niadto siya sa tuang fishport ug ang seaport daw i-check daw niya ang projects na maupod tong gitutukan ni Secretary Art Tugade tung niadto siya diri. So napaka-bibo gahapon sa Jensan kay Taud-Taud. Labi na sa mo ang adula mong balay si airport, Taud-Taud na iwangwang. Oo, hanggang gabi na lang talaga. Ang dami pa rin mga pulis, mga kabrigada. So, dagan kay tag mga kabrigada, for sure, natanggo kay dai checkpoint, di ba? Oo, labi na ka na mga mutindog lang ng pulis, feeling na dakpo na dahin sila mga kabrigada. So, amping John, di ba? Oo, nandiyan nga nga fear. Hala, pulis! Labi na diri sa may labi. Ako ganit dati kay nagalakaw ko sa sulod sa mall, nakasugat kong traffic enforcer ni atras ko. Nagalakaw lang ko ha. Sa sobra na ako paranoid ba nga nagamotor, di ba? Oo. So dirapon sa may diversion, dagan diha ang mga nagpwesto gahapon. Na ganito ay duha ka pulis nga nagcamping sila. Nagsabit sila mga duyan. Oo, sabi ko kapit ani nila. Sino ba yan? Ano na kondisyonadong mga utok man na dakpunta sa traffic enforcer. Isang wala gibuhat na mali. Bisa wala ka nag-drive. Oo, feeling ni mo pagitan kag helmet. Oo. Nakunsa kita yung traffic enforcer sa mall, naka-uniform? Oo, ang traffic. Oo, naka-uniform sila. Oo. Sa sunod sa mall? Oo, nag-shopping sila. Basta na-remember na ako to siguro mga 2018, 17. Nakasugat ako, balik ko. Siguro, abri kayong dalan na sa ilahan. Paglakaw nila. Lapad na Walay kayo. mo, sugatan na clear ang way. Pero alam mo, last same day, November 20, ano ba ngayon? 22 kahapon, nag-throwback din na nandito din si President Duterte sa Sarangani naman. Doon sa, yes, na ako sa dito. Colcol. Oo. Ako nag-host sa event So, parang may, mahalaga yung date na yun for us lagi. Inauguration to, dito sa Coal Fire. Oo. Happy ta na ni adto diri si Pangulong Duterte. Happy ta na ginatagaag tigayon ang Jensan sa higayon. Higayon ang Jensan sa mga national leaders nato. Ug unta magpadayon na kay sa tinud lang kinahanglan gyud natong budget diri sa syudad ug kanang budget na dapat ma-allocate og tarong. Yes. Unta safe man lang atong president no nakauli man. Grabe daw to Kinahanglan naka RT-PCR test ang mga naa didto. Ug by 2 PM ana si Kent, lockdown na daw. Wala nay makagawas. I wonder unsang oras ni abot si PRRD. Murag sayo, no? Maaga-aga naman, kasi maaga-aga sila natapos, mga kabrigada. Giubanan po di Presidential Senator Bongo at syempre ang ating ama ng brigada. Naapo dito. Si Idol Brigada Elmer V. Catulfos. Syempre, kinahanglan, naagi dito si Idol Brigada Elmer Catulfos. Mga kabrigada, sugdan na nato ang adlaw sa mga hataw nga lingaw nga balita. Malampuson nga natigayon na ang turnover ceremony sa usa ka legislative daycare center building sa Barangay Buayan sa Dakbayan. Nagkantidad og 4 million pesos ang 2-story building. Gibutyag sa local government unit sa Jensan o Congressional Office nga napatukod ang maong pasilidad gamit ang latest construction technology nga nasuno nga barangay. Dugay sad nga gihulat sa mga residente sa maong rural barangay ang adunay kaugalingong care center para sa ilang mga kabatanunan edad 6 years old. Gimando sad sa Balaod o RA 6972 nga dapat anaay daycare center ang matag barangay sa nasod aron mamahimong venue alang sa early childhood and development o supplemental feeding. Vital ba yan yung daycare center na unta ka na bang ma-institutionalize? Dili ng bukot-bukot ra na daycare center? Yes, kubo-kubo. Oo, kubo-kubo ra. O kanito, ani ang daycare center. Gwapo kayo Ma-inspire mga students nga mo sunod, no? O kanang sa daycare center, ano magud na? Nursery to kinder? Ang dapat lang i-cater dira. Dira nag-develop ang mga bata Correct, oo. Pero around that age, baya, pero murag paano yung daycare center? Murag limpyo. Opisina. Opisina ra kayo, no? Oo, very office siya. Pero baka dikitan pa ng mga learning material. Oo, dapat ang daycare center manggod kana bang child-friendly. Yes, sa mga bata ug sa ubang nasod. Okay ang daycare center. Pwede mo ka naman namin. Oo. Ang daycare center manggod sa ubang nasod puno gyud mga playpen, dula-dula. Mga nakadikit na mga ABC. Kanang paregon sa mall na kanang sa may toys, dula-dulaan, playhouse. Kanang pwede nimo pwede na. Pwede nimo biyanin mong bata. Pwede mo ibilin. Dapat ang konsepto sa daycare na
mubayad lang gamay na fee, pero kay government man ni pwede dapat libre. Oo. Para ang mga parents nagatrabaho, kampante Pwede bilhin. sila na bilin. Kay di ba diri sa Pilipinas? sana, no? Oo. Ana dapat ang mahitabo kay diri ba sa Pilipinas mo ba ang cost sa mga sunog. Naiiwan mga bata. Oo. Dagan kay ma-target di ay ni na gwapo man day ni na ano? Na project. Na project. Oo. Hindi tinuod kasi evening issue nato sa incest na wala kay ginasturyahan na ginabilin lang ang anak sa mga tiyo. Yes. Sa lolo, sa mga Kasi kamag-anak. pinsan, kay kamag-anak. Pero mauna, usually, ang cause sa anak ng mga insidente sa Pilipinas, kaniya will solve it actually. Kung pwede na ito ibilin. Naa naman, Joy, mga daycare centers ang Pilipinas. Kaso, murag level up lang kayo ng itsura, Oo. no? Kaya ako ang experience pa, kay gamay lang ang kwarto, tapos gina-utilize lang siya sa teacher ang ilahang resources. So at least kari murag na ay budget, no? Gwapo siya, oo. Pero wag na sana mas okay siguro ground floor lang. No? Dili gito kid-friendly. Dili jud. Para sa commercial opisina, no? Pero pwede ta mag-daycare Magbalay. center gyud na quality, kanang bisag unsang estado sa kinabuhi, makampante ka na ibilin. Pang level ng mga mamahaling school sa Jensen, yung nasa loob ng mall. Yes, diba? Yung ato mga dapat. ganon. Oo. Kaya kayo na. Kaya. Kaya kayo na Pila sa ra may budget, ana. Correct, pila Tapos lang. ang teacher, may inspire na sila. Kaya syempre, gwapo Oo. ilang classroom, ana. Dagang mga kindergarten teachers na pwede. Dito so maka-provide ta og employment. Uga, dapat ka na bang mga working moms na nagatrabaho sa bangko, mga teachers, nagatrabaho sa mga mall, na gusto po nila quality ang mabilinan sa anak, dapat mauna itong mahatag. Kaya naman guyo ba na mahadlok na lang po ibilin ang ilang mga anak sa mga daycare center. Dapat Yes. i-establish nato na quality o syempre safety sa mga bata ang mahatag sa mga barangay. Kaya around that age, dili naman siguro ga biberon, no? Ang bata, 3-4. Depende. Diba, Ana? Wala pa 3-4. nalutas. 3-4, pwede na na 3-4, mabilin nila. pwede. Oo. Sige. O siguro sa kadako sa itong mga barangay dire, kuha mo ng isa ka daycare center kada barangay. So, mga duha siguro. Or para purok, makatag, oo. no? Per purok, pwede. Uy, kitan kayo nato diri sa barangay. Asa ba, Fatima yata? Dako kay lahang Compound, lupa. Uy, dako oo. dyan kayo. Kaya kayo One-stop tindugan shop ang dito. Fatima eh. So, naa Yes, pwede naatanan. dito butangan. Oo. And usually sa mga barangay, except sa San Isidro, medyo gamay-gamay. Gamay. Ang compound dire. Dako yun, kaya mag-cater ka Ang San Isidro watak-watak eh. Ang ating yung immunization ng mga bata sa tabing Layo, police oo. station. Oo. Sige. Sana Pero gwapo din na ma-organize. plano. Sige lang, Oo. tutukan nato na. Sige. Mga kabrigada, usasad ka good news kay duha ka units sa 4-wheel tractor, tulo ka units nga rice combine harvester ug 1 unit nga walk behind rice transplanter ang gideliver sa Oval Gymnasium sa Dakbayan ngadto sa Farmer Cooperative Association o FCA nga grupo sa mga farmers sa Dakbayan. Nagpanawag og Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec pailalom sa Rich Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na usa ka mechanization program o mga makinarya padulong sa maong grupo. Ang PhilMec gimanduan sa pagmugna, pagpalapad o pag-commercial sa angay nga sa og nakasentro sa problema nga agrikultura ug pagpangisda human sa pag-ani og mga teknolohiya sa mekanisasyon ang gawi sa mga sistema. Adunay gisundan kini og pag-inspeksyon nga gihimo sa City Agriculture Office. Gisiguro sa PhilMec ang kaparehas nga mga makinarya ang maong ihatag usab sa FCA recipient sama sa Baluan Buayan Irrigators Association Incorporated, Napal Cono Road Irrigators Association Incorporated, Greenfield Farmers Irrigators Association Incorporated, and the Nursery Farmers Irrigators Association Incorporated. Kaning rice industry nato ang usa sa pinaka makasad nga nahitabo sa Pilipinas. Kay before diri sa Asia or bisag Southeast Asia man lang, kita ang pinaka high-tech dapat pag-abot sa rice production. Imagine naatay kanibang Institute of International Rice Research Institute diri sa Pilipinas na sa Los Baños. Kita pa baya before ang nagtudlo sa Thailand. Oo, sa Vietnam. Tapos ngayon napag-iwanan na tayo. Oo, kita ang first na naka-discover og isa ka rice, so isa ka type sa rice na gwapo kayo pero ang nag-benefit dili kita. Sila ang mas nakabuhat sa technology, nagihatag nato. Nya, kita diri sa Pilipinas, imbis na kita ang, I think, naata sa top 10 sa largest rice producer sa
tibok kalibutan, pero kung saan nahitabo karon nakita naman. Kita na Tigi-import, oo. imbis na kita mag-export. Nalapad kayo atong mga palayan, Oo. di ba? So, gwapo kayo itong mga yuta, mga kabrigada. So, unta mahatagan ni atensyon, no? So, good news ito para sa mga farmers natin. Yan ay mga ingani nga projects. Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. Nahatagan sila og mga ekipo, mga equipment. Kay diri sa Pilipinas, daghan gyapon tag makita na mano-mano ang pagtanom, magtanim, ay na, Dibiro, maghapon na kaya ko. Dagan gyapon mga ana sa atong farmers. Ug usa pa ka na problema, kaya mga farmers nato, sila pag yun ang pinakapobre. No? Nasa ibang bansa, nakakaangat-angat yung mga yan. Isa sa mga dato kay pag farmer ka, proud ka kay nakay dako. Na yuta. Pero diri sa Pilipinas, sa ugma, diri sa tua. Diri sa Pilipinas, pag farmer ka, lisod kayo ang kinabuhi. Dapat mabaliktad na maong katong na-interview na to kagahapon na nag-top na agriculturist. Pwede yun sila makatabang para ang ang mga farmers makabalo sila unsaon pag-utilize sa ilang resources. Parehaan natagan sila mga ekipo paano na nga syempre na magud share sa tag-iya sa yuta. Naana sila percentage. So paano na sila ma-take advantage nila tong ilahang percentage. Kaya sila jud ang nagapaningkamot dito. Daghan diri mga dako kayong yuta tapos gamay lang ang ma-occupy sa ilang mga tawag ani mga ginatanom kay gamay ilang kapital. Correct. Na ay mga mabakante sayang kaayo. Isa pa dira, syempre gamay lang ba ang rice mills diri sa Pilipinas. So ang nagabuot sa presyo ang mga rice mills. So pwede na malugi ang mga farmers. Isa pa na dapat tutukan na unta mahatagan og kay gamay lalagi sila unya ang pagbaligya pagyud. Wala na dili na sa ilahay. Yes. Dagag rice mill dia sa may baluan buayan. So mas kinahanglan pa nato unta magdaghan pa ang mga agriculturists. Itong suggestion pod ni Dwight kagahapon na ang mga anak sa farmers, why not? Agriculture. Ang eskwelahan din na laing kurso para sila makinabang, pamilya nila ang mag-grow, no? Yes, so muna ang mga pwede nato ma-push o ma-promote mga kabrigada. Lain pang balita, lain-laing paandara ang gipatigayon karon sa pipila ka business establishment sa Jensen na aron ma-feel ang pagselebrar sa Kapaskuhan. Sa usa ka hotel sa Jensen, murag nahimong concert stage ang ilang lobby. Nisugod sa pag-ampo o prosperity prayer apan nasurpresa mga nitanaw sa live streaming adunay mass dance number gikan sa mga empleyado ug staff sa maong hotel. Lipay nga ni sayaw ug adunay sulob nga costume ang mga empleyado ug staff. Paghuman adunay countdown sa pagpasiga sa ilang dakong Christmas tree. Mao kini ang ilang pagselebrar karong duol na ang Disyembre, ang pinaka-busy na panahon sa mga hotel ug events place, samot na karong gipaluag na ang COVID-19 restrictions sa Dakbayan. Unsa gitawag ani? Flash mob dance? Flash mob. Flash mob dance. Mass Flash dance, mob. Yan. Ay, ka-cute. Lagi mag-ani. Pero ang mga empleyado, graba, anong ginagasayaw mo? Wala man isa akong job description. Ako, diligent ko ninyo mapasayaw. Walay, clients? Walay mga... Walang guest. Walang guest? Baka ginawa na ito madaling araw, tulog ang mga clients. Marang happy man sila, Sana ganyan, lahat happy lang mga kabrigada. O syempre, para happy atong morning, sugdin yung adlaw sa pag-inom sa Maksan Coffee, mga kabrigada. Uy, since gipaluagan na ang restriction sa COVID-19 bisag diri sa tua, naabay good news. Kay naa pud karoy bag-ong discovery ang mga scientists na Nahuli ako. Nahuli ka. Naanay chewing gum na pwede mapababa ang transmission. Oo, kay sa chewing gum na to, naa siya ACE sub-2 receptor, mo ng protein nga dira gadikit ang virus ato ang mga cells ba. Tas mao na ang reason dira sila ga penetrate. So naa dito sa bubble gum na to, chewing gum na to, naa atong receptor na to. So sa imuhang saliva, mudikit na sa bubble gum ang virus. Human, so pag mudikit dito, pag mag-ubo ka, musturya ka, ang transmission, less na. Kailangan na siya sa gum. Oo, ang problema. Ang problema kung pasa-pasa, dikit pa yan sa ilalong sa lamesa. So, ikaw na nag-ano. Ay, virus! Dili pwede na dili sa Pilipinas. Actually, na ako naisip. Mga damakta. O sa ginatulon pa. Ang bubble gum, imbis na naana dito sa ang mga virus sa gum, gidlulon, nasa lawas. Balik yapon. Uy, Pilipina daw naka-years, I think 50, bago mawala, ma-digest. So may mga bubble gum pa ako sa katawan ngayon. Hindi bitaw pwede sa Pilipinas, no? Before. Oo. Nakaka sa klase mo, chewing gum ka, sige kita ka sa teacher, tulon
Kinasangit. Oo. Ay, nako mga kabrigada. Pero bitaw tinuod tong dikit-dikit na mas kiasa uy sa mga desk. Sa mga bus, itong una. Anong matamakan Tamakan mag-ananging. Oo, tapos butangan pa nag-gas imong buhok kung mapilitan og bubble gum. Naunsa naman yung bubble Pero gum. kung naalang kita sa ibang nasod, be. Oo. Singapore, bawal Buutan magkali kay ta. mag-chewing gum. Oo, isulod sa bag. Bawal dyan Talaga? gani Bawal mag-chewing sa gum. Singapore? Okay, to avoid, wala di ba tanong chewing? Wala mang tugat yung gum, Jud. Pero nako'y nabdungog ba? Naana na yung flight ang Jensen to Malaysia. Bala din ako. Ayaw mo na. Ay, my friend dito dito. Oo, may friend tayo doon. Sige, mga kabrigada, mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! @627 sa buntag mga kabrigada, get vaccinated. Mao kini ang tumong sa natigayong National Vaccination Days sa Department of Health o DOH sa sulod sa tulo ka adlaw. Target nga mabakunahan ang at least 15 million ka mga Pilipino batok COVID-19. Ug para sa dugang detalye, kauban nato sa telepono ang Health Education and Promotion Officer sa DOH SocSurgen, Nurse Arjan Gangoso. Sa kahataw na morning sa imuha, Sir Arjan. Morning po ay good morning din sa lahat ng mga nanonood ngayon. Sir Arjan, unsa maning National Vaccination Days na mahitabo karong November 29, 30 ug December 1? So itong ating National Vaccination Days is coming November 29, 30 and December 1. Sa strategy ng ating national government kung saan we will vaccine, as mentioned nyo kanina, the remaining eligible Filipinos para maka-avail ng ating COVID-19 vaccine. So this is a bayani approach in partnership with our municipal and city government and private agencies, volunteers, and a lot more for this campaign. Kaning National Vaccination Days nato, Sir Arjan, kinsa ang mga pwede magpabakuna? Wala na ba ni category? Tanan na ni? So with regard to vaccination days, ang ating eligible in ating 18 years old and above, regardless kung ang ating may comorbidity man or wala. And also, for this vaccination days, I also will be vaccination for our which is 12 years old to 17 years old. So in which, siguro, why is it special or why is it na in-emphasize talaga itong free campaign in which ngayon, ito naman talaga yung ginagawa natin. So with this, sabi nga natin, this 3 days campaign, it's a bayanihan collaboration with everyone, with the spirit of bayanihan approach, we collaborate and we strategize different approaches to help and to reach all Filipinos in our respective area. Sir Arjan, is this possible na within 3 days, 15 million ang mabakunahan? So, possible po yan siya, if we collaborate and partner with our municipal and city LGUs natin. Kaya nga, our call today is that sa lahat na gusto mag-volunteer or tumulong sa pagbibigay ng impormasyon for this upcoming national vaccination natin, ay let us spread the information and awareness. And also, sa gusto talaga maging part of the vaccination team, pumunta lamang po sa bawat vaccination site at hanapin ang mga focal persons for the COVID-19 vaccination days para po malista and ma-orient with regards to the different steps and strategies na gagawin ng ating mga LGU. Sir Arjan, on our regular days, vaccination days, dili kaning national vaccination days nato, pila ba sa isa ka adlaw usually ang mabakunahan sa usa ka syudad? With regards to that, regular vaccination days,
Sir Arjan, medyo choppy ang imuhang linya. Pwede pakiulit ang imuhang tubag, Sir Arjan, kung pila ba sa usa ka adlaw ang regular na mabakunahan? To our big target, no? Kung mapansin na talaga ito, our region, hindi talaga natin na-achieve yung number of daily jobs per day. That is why it's a bit challenging for this 2930 at 1, but with the spirit of bayanihan in partnership and with the spirit of voluntarism, no, sana makamit natin yung target required to achieve the herd immunity. Especially nga tayo lahat no nag-aabang na talaga na we want a Merry Christmas, no, or Merry Holidays this coming December. So to achieve that, we need to reach the herd immunity. That is why we have this activity, this bayanihan activity for the upcoming November 29, 30, and 1. Oh, Sir Arjan, kay ni naghimo ko computation diri ba? Given the number of cities sa Pilipinas na 146 ka syudad, gusto nato makapabakuna og 15 million katawo dapat per day sa tulo ka adlaw o within those days naatay mabakunahan na 102,000 plus sa usa ka syudad pa lang. So medyo dako-dako gyud siya na target. Ang mga tawo ba nato na magbakuna, do we have enough personnel o mga volunteers? Actually, ma'am, no, for the target of the 12 per day for these 3 days, it's 311,894. And specifically for General Santos City, ang target is 35,089 per day. Within the, Sir Arjan, within the 3 days na 15 million. Yes po. So for this 3-day campaign, 3 days vaccination date, ang target ng Region 12, it's 935,682. So kung makita po natin, it's masyadong malaki, no? Pila ka cities na, sir? For Region so each LGU has a target for these 3 days, and each LGU is on the computation target should have at least a minimum or yung mga required number of vaccination sites to achieve this target. That is why also kung mapansin din po natin, based on our current capacity and manpower, human resource, ay hindi po talaga natin ito na-achieve. That is why also kung makikita po natin that our national government ay nag-post na strong call at our volunteers, not only but also to ating mga volunteers regardless of our vaccination team. Oh, medyo choppy good ang linya ni Sir Arjan, pero itry lang nato. Sir Arjan, katong nabuhat na computation, ano lang to, rough estimate based sa 146 na cities, pero specific ang data na naa sa inyo ha. Regardless, dako-dako gyud siya na population na kinahanglan mabakunahan. Kung karon pa lang, Sir Arjan, kulang na ta sa tawo, kani ba nga National Vaccination Days nato, plakado na ni tanan, Sir Arjan, kay base daghan pud ang mudagsa ba kay mag-promote man gyud ta. Ready na ba ta makater ang tanan na magpabakuna by then? With this, it's our strong call for our volunteers and also to our local chief executives. Actually, ngayong araw po, in partnership with the ALG, we have a meeting, or may meeting po tayo sa ating mga local chief executives and local vaccine operation centers to strategize the different approaches applicable in the area to achieve the number of target and the needed human resources and volunteers po natin. Okay. Sir Arjan, kani ba ang mga bakuna na ni para lang ni sa first dose o pwede po sa mga mag-second dose or sa booster shots na daghan po ang gahulat, ana? So, this po natin, kasi nga we're achieving or we're looking to our unvaccinated individuals. So, priority of
this vaccination natin. Mostly, it's the unvaccinated or yung for first dose. But still, ongoing pa rin po yung ating vaccination for our second dose na mga nakaschedule. With regards to the booster dose po na, we're looking still for the our required and also to the available resources before we will be proceeding sa ating booster dose. But, Mga kabrigada, medyo alanganin yata ang signal ni Sir Arjan Gangoso, atong Health Education Promotion Officer sa DOH SOC. Sir Jen, wala na no? Okay, daghang salamat Sir Arjan. Sayang kay importante ni, pero ang herd immunity na gusto natin makabutan na 90% of the population by December, imposible. Mukhang malabo pa. Amen. Pero at least tuloy-tuloy ang bilang natin. Ug naay effort na ginabuhat ang Kaya pwede DOH. naman chill na lang sila on a daily basis na lang na pwede may ginawa silang 3 araw. So, good job. At least mga kabrigada, again, sa mga wala pa nakapabakuna, pabakuna na taoy. Sayang kayang panahon. Ano sa ako ang nadunggan na naapa lang sila sa planning stages with the LGUs na kung paano mahanay ang vaccination, kaning national vaccination sa matag LGU. So, ang date na to karon is already 23. So, 6 days to go. Nag-call pa. We're still calling for volunteers. So, unta, maplansya na kay ang Pinoy na ba kung naay event, parehagod sa mga blood donation drive, na dira na mo dagsa, di ba? Na pwede man mag-donate everyday. So, base ba, dagsa une, kulang ta og manpower. So, unta na while it's a good news na daghan ang mong adto dira, dapat makater unta tanan. Mahan ay tanan. Manluod ra ba ning Pinoy? Oo, di sa magpabakuna din. Ang papabakuna ko ang itaga dito. Manluod jud ra ba dayon ng Pinoy. So, dili una sa mga magpabakuna, di lang ta magpaluod-luod. Balik lang ta. Wala mo right magluod-luod karon. Maghulat jud ta sa tong turn mga kabrigada. Yes, ug unta mas maging possible ni daghan magpabakuna 15 million in 3 days. 5 million per day. Hopefully, it's possible, no? Sana, kahit half lang yan, okay na eh. At least, diba, may ganitong drive, mga kabrigada. Siyempre, Kent, ikaw ba yan? Mga kabrigada, oras natin, alas 6:50 ng morning. Let's stay updated sa mga balita o kalihukan sa Tibok, Rehiyon 12. Mga impormasyon nga makatabang sa tanan. Kini ang Hataw, Rehiyon 12. Panatang Makapalay. Bilang isang mamamayang Pilipino, nakikiisa ako sa panatang huwag magsayang ng kanin at bigas. Magsasayang ako ng sapat lamang at sisiguraduhin tama ang pagkakaluto ko. Kukuha ako ng kaya kong ubusin upang sa aking pinggan ay walang matirang kanin. Ganon din ang aking gagawin kung may handaan o kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o pinawa ay susubukan kong kainin. Pati na ang ibang pagkain bukod sa kanin. Tulad ng saba, kamuti at mais. Ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumo ng mabigyang halaga ang pagod ng magsasaka at nang makatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas. Aking sasapuso ang panatang ito. Dahil sa bawat butil ng bigas o kanin na aking matitipid, ay may buhay na masasagip. Panatang Makapalay. Ang ganda na, no? Hindi na ako mag-exercise. Para sa inyo at para sa tiyan ko. Ikaw? Hindi ka naman nag-revise masyado? Hindi ako mag-extra rice na. Para matulungan ang ating farmers. So tama lang ginagawa ko. Kahapon kakabili lang namin ng 25 kilos na rice, mga kabrigada. Uy, lami ba yung brown rice? Ana sila kakainin daw ang brown rice. Ako lang yan kung brown rice and black rice. Mas healthy na para sa digestion. Hindi masyado nakakataba, di ba? Yes. Mas paspas ka mabusog, mas bugat. So, ngayon, iba-iba ng color ng rice. May red, may pink, may blue. Pink. Mga kabrigada, mo ka na ang Panatang Makapalay. Karong National Rice Awareness Month, gusto ipaibalo sa Department of Agriculture sa katauhan ang importansya sa atuang ginakaon na rice o bugas
Lakip niini para sa suportahan ng ato ang mga local farmers o mag-uuma nga mao ang nagabutang sa tua o pagkaon sa tuang lamesa. Maghatag sa tuang dugang nga detalye ang Chief sa Field Operations sa Department of Agriculture 12 live via Zoom, Zaldi Boloron. Usa ka hataw na morning sa imuha, Sir Zaldi. Yes, isang hataw na good morning sa lahat ng Region 12, sa ating kabrigada, si Jill at Justin, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating programa sa hataw sa Region 12. Yes, Sir Zaldi, naatay panatang makapalay. Kung ikaw magpanatang makapalay, unsa ang imuhang panata? Yes, kasamang Jill at Justin, napakaganda po ng panatang na yan at yan ay ginagawa po namin every Monday convocation po natin para gunitain ang ating sinasabing National Rice Awareness Month. Doon ko ipupunto ang aking panata sa huling paragraph. Okay. Na sa aking taos-pusong tuparin ko ang panatang ito ng bawat butil o bigas na aking matitipid ay may buhay na masasagip. Napakaganda po ito at ito ay mahirap gawin dahil siyempre tignan natin ang halaga na tayo dapat na mga consumers o farmers man yan o mga constituent bilang isang Pilipino ay dapat responsable tayo sa pagkain ng ating palay o bigas para hindi naman masayang at makatulong tayo sa ating mga farmers na maikwan yung pagod nila, no, matumbasan na bigyan ng halaga ang responsableng pagkonsumo ng bigas natin. Oho. Sir Zaldi, ang farmers yun nato mismo ang greatly affected sa rice industry diri sa Pilipinas. Unsa ba ang tabang nga mahatag nato para sa tuang mga farmers labaw na karong Rice Awareness Month? Yes, kasamang Dale at Justin sa Department of Agriculture, kumbaga ito na yung parang the last recourse or huling barahan na gagawin natin under the leadership of our Secretary William Lidar. Gusto niya na bigyan ng itaas ang antas ng mga magsasaka natin na huwag nilang sabihin na sila ay magsasaka lang. Dapat proud sila na magsabi, magsasaka ako. Dapat may kakibat pa na tanong yan. Bakit? Ganun yan. Kung tanungin sila, anong trabaho ng tatay mo? Yung mga kabataan natin minsan ay ikaulaw pa nila ba? Ang ilang parents na magsasaka lang. Dapat hindi ilang natin sila dahil sila ang silent heroes ng ating bayan. Sila ang nagpapakain sa atin. Sila ang nagbibigay ng ulam at ano yung ginahanda dyan sa hapagkainan. At isa sa programa nito, nasabi kanina tulad sa inyong introductory kanina na bakit mahirap pa rin ang mga magsasaka sa Pilipinas. Yes. Kung tignan natin ang history, sa Philippine history, 1858 or how many years na yan? 500 years ago. We have been colonized for many countries, di ba? Alam natin, Japanese, Spaniards, Americans. At dahil na-colonize tayo, kanya iba-iba tayong tradisyon, ugali, values na natutunan natin sa mga country na ito. So una dito, nasa Pilipino ang sinasabing yung ating debt of gratitude, yung utang na loob, hindi mawala yan eh. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yan kasamang Jill at kasamang Justin. So paano ito nakapekto sa attitude ng ating mga magsasaka? Of course, kung pag may utang na loob, siyempre doon siya, nakakaroon siya ng nangungutang sa kanyang amo o sa kanyang sino ba yan, kapitbahay o middleman. Halimbawa, for example, kayo man yung nagalaro sa atin, yung mga middleman. Siyempre, kung may programa ang gobyerno, halimbawa, procurement at 19 pesos per kilo ng fresh palay, hindi niya maibinta doon dahil sa NFA, dahil nakatali siya, may utang siya eh. So cultural i-deliver sa... Yes, sir. Cultural ang ginapuntirya nato na problema. Yes, anong dili mo cultural. angat ang kinabuhi sa itong mga farmers. Yes. At ito ang gusto ng ating mahal na sekretary, yung sinasabing new thinking, new paradigm shift ng Philippine agriculture. Na iangat natin ating masasaka, alisin natin sa bondage of that cultural practice, at bigyan natin sila ng tamang pagsasanay, training na i-inculcate sa kanilang panda. Hindi lang sila farmer, kundi in the near future, they will become
sinasabing professional agribusiness. Agripreneurs dapat ang usapan dito. New We will train them, i-organize natin sila into cluster. Kaya ang programa sa natin ngayon ay yung farm clustering and consolidation o tinatawag natin Bayanihan Agri-Clusters. Anong importante itong Bayanihan Agri-Clusters? Tulad ba yan kasamang Dale at Justin, itong mga middleman natin, organized din yan sila. Halimbawa, ako, nag-harvest na ako ngayon. Pupunta ako sa isang middleman A. Sabi niya, ang presyo ng bigas mo sa ngayon ay 13 na lang eh. Bilhin ko niya 13, hindi naman maganda yung bigas mo, palay mo. So ako na, mura mo yan, punta ako sa kabila. Paglipat mo lang sa kabila, hindi mo lang alam, nagtitext na rin, high-tech na tayo, nagtitext na pare. Pupunta dyan si Saldi, magbibinta ng palay niya, 13 din ha? Hanggang mo, dating ka sa dulo, nakailang kilometro ka na, nakabiyahe ka na, nagastos ka na ng gasolina. Abay sa dulo, pagdating sa dulo 13, wala ka na magawa. Ibenta mo yung palay mo at 13. Ano kaya kung baliktarin natin? Organisa ang ating mga farmers, ginagawa na natin ito, at sila na mismo magdidictate. Lahat sila magsabi, unison, isang boses lang, 17 pesos. Kung isang middleman mapunta, alam mo, punta sa iyo, 17 ang sabi mo. Punta sa kabila, 17. Hanggang sa dulo, 17. So ano magawa ng middleman? Bibilhin niya ng 17. Ito yung ating last course na gagawin natin na i-organize, i-gawing cooperative para sila magkaroon ng collective bargaining power. At they can dictate the price. Ito yung dapat na baguhin natin sa ating Pilipinong magsasaka. Kasi ito yung gagawin natin. Yan yung mga ginagawa na natin, madam, dito sa Region 12. Oo. So, nahitabo na siya, sir? Mo na nato ang practice karon. Yes, being the focal person, we have already organized at least 119 clusters. Iba-ibang commodity yan. Sa rice siguro, nasa mga 43 clusters tayo. Corn, high value, fisheries, coconut, at iba pa. Kasi ito po ang mandato na binibigay sa atin ng ating mahal na sekretary to our Director Dennis Arpia, ngayon na bago nating director dito sa Region 12. Sir Zaldi, isa po ka problema sa tuwang mga farmers. Siyempre, ang land ownership, kadaghanan sa tuwang farmers, dili man ilahang yuta sa ilang mga ginatamnan o rice. Unsaon po nato na pag-address, sir? Yes, ma'am. Kasama yan, no? Kailangan din natin yung sinasabing one whole nation approach. Sa bagay, yung tungkol sa lupa, I cannot answer on behalf of Department of Agrarian Reform. Ano po? Kasi nasa Agrarian Reform yan, yung pagkuha ng lupa. But ang isang farmer na may-ari ng lupa, halimbawa, nagtitil lang siya or tinam, kailangan niyang makipag-alliance sa ibang mga rice farmer natin. Makipag-grupo siya. Kasi kung nag-iisa siya, talagang talo siya dito. Pag dire sa group, tulad ba ng murag silig bitaw, kabrigadang Del at Justin, o isa kasilig, isa katungkog lang, di yun mo matumba ang pandya, kanang butilya sa coke. Pero kung nakatali ang isa ka silhig, imong panon ang butilya, tumba yun na kay in unity, ganun ang ginagawa natin. So about sa lupa na ginagano nila natin, bigyan natin sila ng tamang teknolohiya, yung sinasabi kong hindi lang producer ang dapat ang farmer. They should have think of the box, out of the box na maging entrepreneur ako. Kaya tinuturuan namin sila ng sinasabi natin after ng organization, we have to strengthen them. And part of the strengthening kasama sa module namin, kasamang Justin at Dale, ay meron kaming values reorientation. Ibalik natin yung values. Ano ba nangyari? Bakit ganito pa rin tayo masasaka? Hindi ba natin masisi ang ating mga masasaka kay na may ubang magsasaka nga medyo pilosopo, dogay na ko pabalik na ko, paadto pakalag. Di na mapatudlo. Pero kailangan natin mag-take no demo. So kami sa amin, dito sa Region 12, kasama sa intervention yung technology demonstration na ipakita sa kanila na ito yung yield. Pag ganito ang practice na gagawin mo. At dinadaan natin na i-shift yung thinking, paradigm shift ng mga farmers, na i-level up sila. Kung ngayon, ang daming irrigators association pa, mga 10 years pa yan, noon pa yan. So, ang encouragement namin sa kanila, we will engage into business. And to engage into business, you should be a cooperative because you don't have
juridical personality to engage in business. So, yung mga association ngayon kasama Dale at Justin, hinikayat namin na maging cooperative. Dahil magkaroon sila ng juridical personality to engage in business, tuturuan namin sila paggawa ng simple project proposal, business plan. Pagkatapos ng business plan, ililink na namin sila sa ating mga government financing institutions like ECPC, yung Agricultural Credit Policy Council. Zero interest po yan na makatulong sa ating mga masasaka. So, malaking tulong na yan. Ang ating DBP at Land Bank. So, ito po yung mga ginagawa natin na tulong sa ating mga clustering. At ano pang ginagawa natin dito? We adopted the Philippine Rural Development Project na practice. Magpipili kami ng tinatawag nating model cluster or lead cluster na siya ang maghawak sa pang-management ng cluster na yan, na dadalhin niya mga small brother niya to a big brother at ililink natin sa ating mga financial institutions. At sa magkaroon sila ng magandang produkto, magkaroon ng collective power bargaining, makadictate ng price na mayroong automatic institutional buyer para wala na silang problema sa merkado. Ganon ang mga sistema na gina-increase natin under the new thinking or new paradigm ng ating secretary, yung tinatawag nating 1DE reform agenda. Na kung nakalaad doon yung sinasabing consolidation, modernization, industrialization at professionalization. Yun po, madam, ang programa ng buong DE para sa ating mga magpapalay dito sa Region 12. I have to agree with that, sir, na bisag manggog hatagan natong new equipment, new technology, kung hesitant o naay resistance po sa itong mga farmers na dili gusto bag-o, malisdan ta. So ang lakang karon sa Department of Agriculture na i-educate po ng farmers, bag-o nilang pag-iisip, tama gyud na direksyon para sa tuang mga mag-uuma. Pero sir, since gamay lang atong oras, nahisgutan nato bahin sa tong mga farmers, hisgutan nato ang national food na sitwasyon sa rice production diri sa tuang nasod. Enough ba ang atuang production, sir, para masuplayan ang buong Pilipinas o padayon gyapon ta sa pag-angkat og imported rice? Gikan sa tong mga nearby. Actually, based on datos, tayo ay nasa 98%, national 98% na self-sufficient sa rice. So may 2% lang na kulang. So kailangan nating mag-angkat ng yung kulang na 2% because yan man ang kailangan natin na dapat food secure tayo. Siguro by 2014 o 2023 or 24, magkakaroon na tayo ng 100% sufficient. So yan, malimit na natin yung importation. Ang importation, hindi man natin makontrol yan dahil yung naggawa ng rice tarification law at saka kwanta malaga, mandated talaga yun na because of the GATT WTO agreement na mag-importation. Yes. So, ibig sabihin, may taripa lang na dapat ipataw pag sumubra ka sa limit o minimum access volume. Kaya yung taripa na yan, malaking tulong yan na yun ang ibabalik sa ating mga magsasaka, di ba? Meron tayong 10 billion allocation every year. Napakaganda po yan para ibalik sa ating magsasaka in the form of farm inputs at saka sinasabi kong training component na through our ETI at TISDA nakasama dito sa ating pag-develop, pagturo ng tamang teknolohiya para sa ating mga magsasaka. You're saying, sir, in 2 years, by 2024 or maybe 3 years, self-sufficient na ta sa rice. Pwede po ba, sir, posible ba yan po ang projection. Yes, posible ba na maging exporter po ta og rice? Number 1 exporter if possible sa world. Kay we have one of the best rice institutes yun diri sa tibuok kalibutan eh. Posible po ba na maging stronghold ta sa export sa rice? Yes, ma'am. Kung lahat tayo ay mag-positive, ako positive thinker ako with the stewardship of our secretary na maganda yung kanyang direksyon. Nilalatag niya ang lahat ng mga magandang sistema, yung sinasabi nating 1DE reform agenda, a transformation of agriculture, transformation of modern agriculture, modernized agriculture na tinutukan natin na pwede na tayo mag-export. Basta satisfy natin yung 100% self-sufficiency. And after that 100%, kaya na natin mayroon na tayong enough, then we can export some of our rice na maganda pa sa kwalidad kaysa ibang mga neighboring countries natin dito sa ating sanlibutan in the world.
Yes, Sir Zaldi, syempre karon kay Rice Awareness Month, gina-celebrate nato na unsa ang mga activities sa Department of Agriculture. Well, kasama sa ating Rice Awareness Month, siyempre patuloy pa rin yung ating panunumpa. Every program, activities, meeting, gatherings na ginagawa natin. At siguro sa next week, kay katapusan na ng buwan, magkaroon siguro kami ng simple program na gunitain ang importansya ng mga magsasakang magpapalay sa buong bansa. Magbibigay tayo. Dati kasi meron kaming mga search for outstanding rice farmers. So ang ginagawa na lang natin ngayon because of the pandemic, naiwasan yung ang ginagawa na lang natin, naghanap na lang po kami ng outstanding young farmer kasi ito man yung programa natin na sabi nyo, tumatanda na yung mga magsasaka natin. Sino nagpapalit dito? Siyempre yung mga kabataan. So i-encourage namin yung mga kabataan na mag-engage in agriculture through to that sinasabi natin programang Maya. In short, mentoring and attracting young agripreneurs. Meron pong loan, production loan yan para sa ating mga youth na mag-engage na in agriculture like siguro native chicken, iba pa at mga quail, lahat yan. At yung sinasabi nating young challenge, young farmer challenge natin, ongoing ang aming evaluation para magpili ng at least 5 o 3 regional winner na ipasa natin sa national office. At pangalawa, ang ginagawa na rin natin ang pamumudmud ng rice farmer financial assistance sa ating mga magmamais na naumpisahan namin last November 16. So tuloy-tuloy po yan yung pamumudmud natin ng tulong, financial assistance at 5,000 pesos per farmer, no? Sa mga rice farmer natin yan na ang hektarya ay 2 hectares and below. Yun na po ang mga qualified na mga rice farmers na pwede nating bigyan nga nakalista. Basta nakalista na include sa ating registry system for basic sector in agriculture or RSPSA. Napa ba yung ubang announcement ang Department of Agriculture, Sir Zaldi? So, of course, ang last na announcement ko, hinikayat ko ang ating mga magsasaka, magpapalay, na sumaguni sa inyong mga municipal or city agriculturists o maghugpong-hugpong kayo, maggrupo tayo, mag-clustering tayo dahil sa tingin natin, ito na yung last card natin tungo sa isang maunlad na agrikultura dito sa Region 12, yung sinasabing transformation of Philippine agriculture into a modernized, industrialized para magkaroon tayo ng food secured and resilient Philippines with empowered farmers and persipokes in our country in general and in our region in particular. Maraming salamat po at magandang umaga kasamang Dale at kasamang Justin. Daghang salamat, Zaldi Boloron, ang Chief sa Field Operations sa Department of Agriculture 12. Mga kabrigada, importante yun kayo ang bugas. Dire sa Pilipinas, bahala na walay sudan, basta naay kanon. Bisag daghan na kay gikaon, kung wala ka kaunog kanon, gutom. Hapdos ang tiyan, gutom ra gihapon. Pero mura good na, oy. Ang bread, carbohydrates. Yes, pero iba dyan ang feeling na labi na ang bahaw. Ang bahaw dyan sa Pilipinas. Si mama na ako, iyahang ganahan kay kanang, unsa na, tutong? Kanang dukot. Na, mo na yung ganahan. Kasi wala nang dukot sa mga rice cooker. Di ba yung mga rice cooker ngayon, hindi na makakadukot mga kabrigada. Madukot lagi ko pag rice cooker. Dili kayo, unlike sa stove job. Ano ka? Naku, ako. Kasi syempre sila yung nasa direct heat. Basi mali ako ang Baka, ewan ko sa'yo, baka over. Tapos diri lang po na sa Pilipinas, kanang magluto taog bugas, na ang measurement, bisag unsa pa kadaghang bugas, ang measurement kani. Ang tubig ba? Di ba? Dili. Ay, unsa di ay? Ano kasi niyan, idea niyan, siguro ako ang ipakita natin kasi ako naga-demo, no? Wala ka dugay. Chan? Hello! Ayan. Okay, ganyan. So, kunyari, yung bigas mo nasa kaldero, itutusok mo, itatansya mo. Pag yan na yung bigas, patong mo naman ang kamay mo ngayon sa bigas, yan na naman yung tubig. So, parang nagtansya ka din ng baso. Ngayon mo lang nalaman? Oo! siguro na. Kung gano'ng karami ang bigas, gano'ng karami ang tubig dapat. Siguro na ako ang bugas. Mali, tutong tanan. Kulang rice. Kasi basta, kung nadra ang bugas. So always, sirito lang ang tubig? Hindi. Kailangan di ay na. Hoy, bigas lang ang ating ginaganyan. So, bisag, unsa pa kadako ang kaldero?
Oo, kaya yan. Kaya naman. Uy, classmate! Dali mo dinigay na. Kompleto ng barkada. Mga kabrigada. Uy, bisag unsa day kadaghan? Ay, dako. Basta match ang bigas, tapos tubig. So, bisag dako kayo mong kaldero? Yes, kaya. Kung kaya ng daliri mo yung kaldero malaki. Pero wala ko gitudwa sa akong mama, ana ba? Tanong mo siya kay Pag-uwi. Ana, di ay. Abi na ko, basta, anaon lang, basta diri kutob. Dili. Ana, di ay. Wawa naman yung paso na lang kayo. Wow. Ganito mga kabrigada. So, 1:1. 1:1. Yan talagang ratio ng bigas. Pero di ba pag brown rice, ubang rice, diba, may 1:2. May specifications yan. May instructions. Pinoblema pa. Oo, ano man to? Mga kabrigada, ano man ang sinusukat ninyo ngayon, eto na igawa sa mga videos o photos sa Pampa Good Vibes. Kaya tuwa din sa Morning Hataw. Hataw punta sa lingaw. Kini ang hataw sa saya. Oh my God. Sugod na kayo ng mga caroling karon na pandini sa Jensen. Lahi nga klase ng caroling ang gihimo sa ubang bata. Trending karon sa social media ang rap caroling. Sa duha ka bata nga nag-caroling sa mga nilaag sa Oval Plaza. Atong lantawan, be? Dito, Santa! Santa Claus! May Facebook ka ba? Meron! Kung meron, anong email para ma-i-add kita? Wiki! Santa Claus! Ma-Instagram ka ba? Anong Twitter para mapalo ka? Hashtag kita! Hey! Ako'y nag-iisip at ako'y nagtataka kung bakit ba siya nakasakay sa usa. Bagit siya mataba, may dalang sako. Di ba siya naubos na naligaro? Palagi siyang nakapula. Wala ba siyang damit? Mahaba ang may basket. Siya matali. Sino ba si Santa Claus? Makita mo. Ano ba? Ano niya? Para makabagan ko. Santa Claus! May Facebook ka ba? Wala. Kung meron anong email mo para ma-i-add kita. Santa Claus, ma-Instagram ka ba? Anong Twitter mo para mabalo ka? Ma-hashtag kita. Hey, ako'y nag-iisip at ako'y nagtataka kung may anak ba siya, kung meron ba kasawa. Marunong ba siya gumamit ng tablet? May cellphone ba siya na ginagamit? Gusto na naman, tayo ay ligayan, tayo ay magyakapan. Sabi ni Santa, wag mo sisinungaling. Maging mabait, gaya ni Bossing, wiki-wiki! Wow, galing! Dito, sa Oval daw to. Asan yung bata na ni? Ito yung Santa Claus, may FB ka ba? Asan ni? Original composition? Siguro. Oo. Gwapo Marami yan. ganyan sa street na mga creative. Gwapo yang lines. Composition. Fairness, bata. Uy, bata. Ato siguro ko niya Goval. Pangita ako. Kung makitaan ko nimo. No? Sige. Oo, cute ka. Mga kabrigada, kung kamupod na yung mga videos na pang-ing-ani, pwede ninyo i-share sa mga sa Facebook page ng Morning Hataw. Talented tong bata na to. Oo, iba. Matinuod lang, no? Yahang beat. Kay, mabala na nimo kung naagi gift ang sa katawo, pag tanan mapahilom, tanan ma-capture niya. Kita ba, saba kay si Rio ganina, pero pag rap sa bata nakaana god, no? Tanan mga kabrigada. Iba jud ang batang lamang. Ang batang naka-yummy bit. Unsa na lang kung naka-yummy bit pa Ibang to siya, level no? yung pagbata na naka-yummy bit. Mga Mga kabrigada, itry dyan ang yummy bit para inyong mga anak pang trending pod ang mga performances, hindi lang sa music, pwede din sa arts, o kaya sa kanyang studies. Mga kabrigada, iba talaga ang batang lamang. Itong yummy bit, pampagana sa kaon, pampalakas sa resistensya, pampatalino, pampatangkad. Yummy Fit Multivitamin Syrup, batang lamang. Mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Ang laing ba kay ang lagay sa Tagalog, kalagayan. Ang Bisaya, iba ang meaning. Mga kabrigada, Aquarius, responsibilidad mo ang bawat salita na lalabas sa bibig. Talaga. Kaya mag-ingat, mag-isip muna. Sa mga Pisces, magkakaroon ng second chance ang kabuhayan. Ngayong this time, huwag basta-basta kukuha ng tao. Sipatin muna ang pagkatao. Ari, sikapin ang maging tagapamagitan sa anumang sigalot. Kung may issue ang pamilya, ayusin agad. Sagittarius o Taurus, mag-meditate at mag-focus sa kapanatagan ng kalooban. Akitin ito ang good health na inaasa mo. Gemini, ang desisyon na pinag-isipan ay hindi pagsisisihan. Tatanggap ng pasasalamat mula sa mga taong natulungan. Cancer, magkakaroon ng spiritual protection sa practice ng meditation. Maaakit ang prosperity. Magiging established ka. Sa mga Leo, ang alagang hayop ay aakit ang stable life. Turuan ng sarili na respetuhin ang kapwa.
Sa mga Virgo, dapat naalagaan ang sarili para mabigyan ng pagkakataon na maalagaan ang mga mahal sa buhay. Libra, desisyon ay makakaapekto sa kinabukasan mo, kaya pag-isipan muna ang lahat bago magpasya. Scorpio, ang leadership traits ay magliligtas sa kabuhayan ng marami. Malalaman ng lahat ang kakayahan at malasakit sa kapwa. Darami ang supporters mo. Maaring manggalaiti ang may kainggit sa iyo o sa katawan. Sa mga Sagittarius, maakit ng kasipagan ang oportunidad para sa pangarap na negosyo. Iwasan na magpuyat. Capricorn, mapapakinabangan mo ang iyong desisyon na pananalapi dahil mapapalago nito ang resources. Yan ang lagay ng kapalaran natin ngayong araw ng Tuesday, mga kabrigada. O gikan dire sa Brigada News TV, kini ang Weather Alert. Mga kabrigada, ang tibuok dapit sa Mindanao apektado gihapon sa easterlies ug localized thunderstorms. So kundi ni makasinati og panalagsang pagdag-om ngadto sa papangunuron nga kalangitan ilubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog. Suwala dinhi sa dakbayan sa Gensan makatagamtam og 30 degrees Celsius nga temperatura. Apan sa rain percentage 55% ang tsansa nga muulan. Sa hapon og 25% ang tsansa nga muulan pag-abot sa gabi. Amping ta kanunay mga kabrigada. Og ato ang mga live Facebook viewers nagalantaw karon maayong buntag ninyo. Ato silang Morning! Neil Maycabe, good morning. Trevor Etesor, hala, bago ni siya, na viewer. From Buayan, good morning. Si Jag Quiapa, magandang umaga mula daw dyan sa Zone 7, Upper Banualan, Tambler. Good morning. Morning, Nick Zamora. Everyday ni Gatanaw sa Macau. Christian John Matiliano. Ayan, mahaba-haba. Mga ka-MH. Pa-shout out sa tanang mga silingan ako na nagatanaw. Morning hataw sa Brigada News FM. Kamuni. Ruel, lahat, Kuya DJ, Justin, Ate Dil, Bartolaba, bisag wala si Sir Kent Abrigana. More power. Salamat. Thank you. Abdul Madali Basad Murusan, Malaysia. Good morning. Rowena Espino. Good morning. Cheryl Guardados, mga loyal viewers nato ni. Sa Free TV, no? Magandang umaga. Rayana Medel, good morning mga kahataw. Shoutout sa Purok Tinago, Barangay San Isidro, sa Medel family. Thank you. God bless. First time magpa-shoutout. Sa Pabiona family din dyan, sa May Tinago. Good morning. Good morning, mga kabrigada. At ang ikunin nyo, human sa front line sa enkwentro kay magbarugana ng one-on-one ta with itong mga kabrigada. Oo, sino? Sige. Kabrigada Val at Kabrigada Carlo Duga-Duga. Yes. Kinsa kaya sa ilang mag-interview sa kuha? Isa lang eh. Okay, one-on-one. Live o two-on-one. Bakit sa dalawa? Before. Tapos na-realize na ito, ay, ang mas ay one-on-one. Brigada, 2-on-1. Kitang duha. Sige mga kabrigada, 32 days na lang, Pasko na! Lipayan ako na ako'y natunan karon. Maglungag kong bugaso niya. Makuratan ni mong mama na, namatay kanon na. Maglungag ko pa, matry lang dyan ako ni. Hi daw sa mga taga Pacman Fitness Gym kay Jeric. Magandang umaga. Oy, coach na ako na si Jeric eh. Jeric, gusto ko din i-coach mo ko. Sige daw. Para magka-abs din ako. Hello, Roy Bacalsa. Good morning. Mga kabrigada, unsa man itong ginapang-agyan kalisod na kalipay kami inyong kauban. Lunes, Santo Biyernes, sa adlaw-adlaw tutok ramo sa Morning Hataw. Dagang salamat mga kabrigada sa adlaw-adlaw ninyong pag-uban sa mua. Kauban ang tibuok pwersa sa Brigada News TV nga dili magsawa maghatod sa inyong kalingawan adlaw-adlaw. Ako si Justine Manansala. Sa ngalan ni Kent Abrigana, get well soon, Kent! May sakit ka ba talaga? Hindi mi mawada no gana nga ipabot sa inyo ang mga importanteng balita. Ako si Dil Pilapil Bartolaba. Be proud of Gensan again. Barog Gensan! Ug kini ang Morning Hataw! Sa Morning Hataw!